baby, don't cry. Once I throw in this crowd, she go wow, wow, what you gonna say? You act like you gon' leave, but I know that. Good evening mga palangga. Eto, matutupad na yung niisip ko na ituturo kayo sa loob ng bahay ng employer ko bago ako umuwi. Kasi few months na lang, pauwi na ako. Andito tayo ngayon sa sala. Ayun yung TV na pinapanooran nila. At ayan din yung salamin, wall yan. Ayan, nakikita nyo sa labas yung swimming pool. Yan, kitang-kita. At yan yung bintana. Ito yung wall na salamin. Yan. Ito naman yung sofa nila, upuan nila pag nanonood ng TV. At yan, simple lang na buhay. At ito ang gustong-gusto ko rito, yung bike ng aking alaga na galing sa US. Yan siya. O, diba? O, nakita nyo? Tapos, ito yung mga nililinis ko na sobrang hirap. Kasi mga figurine na babasagin. At maliliit na figurine. Yan sila, o. At yan yung dining. Yan, simple lang naman. At yan ay yung piano na tinutugtugan ng employer ko pagka nabuburiyon siya. Yun yung anak niya. Actually, yung anak niya ang piano teacher. Pero wala dito, sa US. Doon siya nagtuturo ng piano. Ito. Yan. Yan yung piano. Tinatakpan yan. Yan. Nililinis ko. Diba? At yan, marami pang mga display dyan, pero hindi siya kalat. Yan lang naman ang display nila. Yan. Nililinis ko yan. Malapit na namang mag-Chinese New Year, kaya kailangang linisin yan. At ito na tayo. Ito yung hagdan papaakyat. Isang dito ako tumatambay, nakaupo. Kaya pag bungad ng, halimbawa may nagbukas sa main door, pabubungaran ka kasi ayun lang yung main door. Oh. Yan lang. O, diba? Yan, paakyat. Tapos, yan yung kusina na. Ito na yung kusina. Pagpasok mo ng kusina, yan. Pagpasok mo ng kusina, ito na yung kwarto ko. Yung na makalat. At dyan naman, ito yung dalawang ref. Tapos, dito ay, at tapos na rito, dito sa taas naman tayo. Ito yung hagdan na inaakyat ko. Yan. Akyat tayo. Brum, brum. Dito madilim. Ayan, madilim. Buwa. Ayan. Simple lang sila, oh. Ayan, ang master bedroom. Tapos, ayan yung CR nila. Ayan yung CR nila. Ayan. Bang. Yun. Goodbye. Ito naman tayo. Yan yung baba. Yan ako galing. Tapos may dalawa pang ano rito. Ito yung pangalawang CR. Tapos dito naman ay yun yung kwarto na isa. Ayun, ako ang kalat. Tapos, yan yung isa. Dilim. Diba? Yan yung inaakyat ko papuntang rooftop. Ayun siya, oh. Papuntang rooftop yun. Yan, yung mga sapatos dyan sa gilid. Yan. Tapos, pababa na tayo.
Yan. Diba? Tayo. Dahan-dahan. Yung mga chinelas nila nagkalat. Yan. Kasi umalis sila. Maaga kaming nag-dinner. Yan. Iniwan nila akong mag-isa. Kaya nakapag-video sa ulit. Ayan. Ito yung ano ko dito ako umuupo minsan. Pagka nag-video ako, dito ako minsan. Kasi maganda yung masarap umupo dito. Nakaharap ako sa main door. Ayan yung main door papakita. Yan, yung main door nila. Ayan. Kaya pagpasok nila, ako may pumasok dito, bulaga. Yan, dito ako pumapwesto madalas pag gumagawa ko ng video ko. At intentionally na gumawa ako ng video na ganito sa talagang loob ng pamamahay ng employer ko kasi alam kong mamimiss ko ito, tong bahay na to pag umuwi na ako ng Pilipinas. Kasi syempre araw-araw pinaka-paborito ko talaga tong place na tong kitchen. Pinaka-paborito ko talaga. Kasi paggising ko ng umaga, pagkatapos na nang magkilamos ka na, mag-toothbrush, lahat-lahat, ang destination ko kaagad ay kusina. Siyempre, mag-aalmusal, ganyan, habang nag-Facebook. Yan. Tapos, yun, maglilinis na dyan. Habang tulog pa sila, maglilinis na ako. Pagka naman, minsan, inuuna ko yung paglilinis bago ako mag-almusal. Ganun. Para pagbaba ng employer ko, at least, nakapag-almusal na ako, nakapaglinis na ako sa baba. Tapos, sa taas naman ako pupunta pagka gising na sila. At least, malinis na dito sa baba. Yun. Kaya pag uwi ko ng Pilipinas, mamimiss ko talaga itong lugar na to. Kasi sobrang bait nila sa akin. Imagine for 12 years na hindi ka nakakatikim ng sermon, hindi ka nakakatikim ng galit or yung ano man lang sa kanila. Wala yun. Wala akong natitikman na ganun. Unlike dun sa mga previous na employer ko, talagang meron kang laging kaba kasi wala silang makikitang apresiasyon sa trabaho mo kahit na ginagawa mo na lahat ng kakayanan mo para mapaigi mo yung trabaho mo, pero meron laging nasisita. Unlike dito, minsan ako na nga nagagalit sa sarili ko kasi minsan pagka may nakakalimutan ako, sabihin ko sa sarili ko, ano ba naman kasi yan? Wala ka namang gaanong ginagawa tapos nakakaligtaan mo pa, ganyan-ganyan. Tapos pag nagsasorry ako sa employer ko, Ma'am, I'm sorry, I forgot to do this, ganyan-ganyan. O kaya I forgot to put like this, ganyan-ganyan. Kaya yung sa pagluluto, minsan may nakakaligtaan akong ilagay, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, it's okay, it's okay. Tapos, naranasan ko pa nga yung, ang matindi nito, yung magsasantok ka na, makakain na talaga, lahat luto na. Ha? Tapos lahat ilagay mo na dun sa may lamesa, dadalhin mo na dun sa lamesa. Yung pala, pag santok mo ng kanin, hindi mo pala napindot yung niya, yung click, yung on. Kaya sabi ko, takbo ako dun. Hindi naman ako kinakabahan na, baka magalit. Takbo ako dun sa kanila, Ma'am, I'm sorry, ganyan-ganyan. Siyempre magsasorry ka. Sabi ko, sorry, hindi pa pala luto yung kanin. I forget to click the turn, I forgot to turn on. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, it's okay. Sabi kong ganun. We will wait. Tapos 30 minutes, yung rice cooker nila, 30 minutes lang luto na.
Pagluto na yung kanin, malamig-lamig na yung ulam nila. Pero, hindi pa rin sila, okay lang sa kanila. Kaya dito talaga wala kang kaba na, mapapagalitan na naman ako. Ano na naman kaya yung sisitahin sa akin? Ano naman kaya yung naging mali ko? Ganyan. Wala yun. Meron kang peace of mind. Yun nga lang. Ang ano lang dito kasi sa employer ko, yung kuripot sila. Pagdating sa sweldo, within 12 years na nagtrabaho ko sa kanila, never na nakatikim ako sa kanila ng i-increase yung salary ko. Yun lang. At pag birthday mo, pag any occasion, hindi sila talaga nagbibigay. Nung bagong dating ako rito, may kwento ko lang. Chinese New Year. Wala talaga as in. Pero yun, nakapag-adjust naman ako. Kasi nga, doon sa dati kong employer noon, yung lolo't lola, talagang napaka-generous nila. Mabait din. Pero, yun nga, iniwan ko yun kasi umuwi ako noon ng Pilipinas. Kaya, napilitan akong iwanan yung employer na yun, kahit na gusto kong magtagal sa kanila. Pero, napilitan ako dahil tatay ko na mismo ang humiling sa akin na uuwi ako dahil gusto niyang alagaan ko siya habang nabubuhay pa siya kasi matanda na nun ang tatay ko. Kaya ayun, pinagbigyan ko ang tatay ko, umuwi ako na nag-for good ako. Kaya naalagaan ko naman siya before na nawala. Kaya wala akong pinagsisihan, hindi ako nakonsensya. Kasi at least napagbigyan ko yung kahilingan niya. Sinakripisyo ko talaga yung trabaho ko na yun. Ngayon, dito naman sa employer ko na to, yun lang, sa pagkain, super tipid sila. Tapos, yun nga, hindi sila mabigay, hindi sila generous. Pero, ang gusto ko lang dito, yung meron kang peace of mind na habang nagtatrabaho ka, hindi ka nag-iisip na pag namali ka, mapapagalitan ka, ganun. Basta may peace of mind ako rito. Unlike no sa mga employer naman, nagkaroon ako ng employer noon na parang binibili ba yung dignidad mo. Na although mataas ang sahod mo, above minimum, pero parang binibili yung dignidad mo. Yun nga, ganun. Baliwala yung pagiging generous ng isang employer once na masyadong masungit, masyadong magagalitin. Wala kang, hindi palagay yung loob mo na magtrabaho doon. Kasi nga, iniisip mo na lagi yung baka may mali ka, mapapagalitan ka na naman. Kaya hindi ka talaga mag-e-enjoy pagka day off mo. Kasi nga, habang nasa day off ka, hindi na yung mag-e-enjoy ang iniisip mo, hindi na yung enjoyment ng pakikimingle dun sa mga friends mo. Ang iniisip mo lagi, yung malapit ng matapos yung day off mo, ano na naman kaya pagdating mo, ano na naman kaya ang sisitahin sa'yo, ano na naman kaya ang problema dun sa amo ko. Ganun, lagi. Ganyan ako nun kinakabahan ako lagi, ganun. Kaya hindi ako nag-e-enjoy tuwing day off ko. Pero unlike dito, dito, simple lang na pamilya. At least may sarili kang CR, may sarili kang kwarto. Pag ayaw mong lumabas pag day off mo, okay lang kasi mag-i-stay ka lang dun sa kwarto mo. Yun, unlike dun sa iba na wala silang sariling kwarto, mag-aantay sila na hindi pa nila hawak yung susi ng kaya ayun, wala ka talagang Pero noon kasi, sa mga employer ko noon, meron akong, time. Yung curfew ba? Na kailangan before 8, nandito ka na, or before 9, nandito ka na. Ginaganon ako. The more na pinipilipit ako sa oras, ganun. The more naman na, saka lang ako uuwi pagka yung, yung oras na ng curfew ko. Ganun. Kaya nasisita ako, why you're so late? It's already 9 o'clock. Yung blah, 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 blah. The more naman na, inaagahan ko pa nga ang nung madilim-dilim pa, naglalakad na ako papalabas. Tapos yun, pagka yung oras ng curfew, muna doon ka palang darating. Yun, talagang susulitin mo yung oras mo doon sa labas. Unlike dito, wala silang binigay na curfew, pero at least daw 11 PM nandito ka na sa bahay. Biro mo 11 PM, gabing-gabi na. Ating gabi na yun. Tapos
Yun lang ang ano. Tapos pagka halimbawa, sabi pa sa akin, pagka medyo, halimbawa, malilate ka, magsabi ka lang, tumawag ka lang, paalam mo lang ganyan. Tapos, yun nga, hindi naman ako, dito nga sabi ko, tsaka lang ako lalabas pagka tanghali na. Oo, naabot ako gigising ako ng tanghali na. Pagka, wala namang, pero pagka may, naman, yung appointment na, inaagahan ko talaga ang gising ko. Pero madalas, tanghali na ako bumababa. Minsan hindi, minsan pa nga, madalas pala, madalas, hindi na ako lumalabas pag linggo. Kasi, nagluluto na ako ng Saturday. Katulad ngayon, nakapagluto na ako ng kakainin ko bukas. Nagluto ako kanina ng lugaw. Tapos, pagka yung, hapunan, pwede akong magluto ng ampalaya kasi meron akong ekstrang gulay dyan. Meron akong manok, meron akong itlog, meron akong basta, may tinapay naman ako. Kaya pagka wala kang gagawin sa labas, pwede ka nang hindi mag-day off. Ayun, para magpahinga ka na lang, ganun. Nai-enjoy ko naman kasi may freedom ka naman, hindi ka na pressure sa trabaho dito. Kaya okay lang. Yun. Tapos, ano pa dito? Ang employer ko, sabi niya, maging ka lang, sabing ganon. Iyan mo na yung sarili mo, na kasama ka ng pamilya, ganyan, feel at home, yan. Yun. Kaya ako naman, kahit sabihin mong gano'n ang sinabi, syempre, nandun pa rin yung hiya mo, di ba? Kasi hindi kayong tipo ng employee na, yung sumusobra, yung sinasamantala mo yung kabaitan nila. Hindi. Syempre, sobrang bait na nila, bakit mo pa aabusuhin? Kaya dito, halimbawa, pagka nag-out of town sila, alam mo nung hindi pa nagpa-pandemic, lagi yung mga nag-out of town. Oo. Dito, pagka yung halimbawa, nagpunta ng US, matagal sila doon. Pag dumating, mga a week lang, aalis na naman yung mga yan. Pero nung nag-pandemic na, wala na. Hanggang ngayon. Pero nung na-open na yung yun, lumalabas, nag-out of country. Ulit sila, pero hindi na kadalas ng kagaya ng dati. Ganun sila. Yun, sobrang bait talaga itong mga wala akong masasabi talaga. Lalo na ngayon, nagkasakit ako. Very supportive ang employer ko. Madalang ang kagaya nilang employer. Tsaka, ang isa pa rito na napansin ko, yung mga pinalitan ko dito, may naka 24 years, may 14 years, mayroong matatagal. Doon mo makikita talaga na mabait sila. Yun. Ganun, nakapagkwento na ako. Akala ko itutur ko lang kayo rito sa bahay ng employer ko. Wala, nakipagkwentuhan na ako sa inyo. Yun, kasi talagang mamimiss ko itong place na to. Saka dito sa compound na to, isa pang nagustuhan ko, tahimik, hindi siya crowded. Hayaan nyo pagka ko naman, tutur ko naman kayo sa baba, sa pinaka-garden ng compound nito, The Paragon. Oo. Yun, nakikita nyo maraming unggoy na dyan, nananalay tayo dyan sa may wall dyan, sa may bakod dyan. At yun, gusto ko rito kasi yung tahimik nga, tahimik tong compound na to. Hindi siya yung kaya lang, malayo sa palengke, mag-shuttle bus ka. Oo. May ticket. Libre naman yung ticket. May shuttle bus dito. May oras ang pag-alis ng shuttle bus. Yan. Pero okay lang. Dati, sa mga dati kong employer, sabik akong lumabas. Gusto ko laging nasa labas. Pero dito sa employer na to, palibasang na maluwag, ay hindi sila mahigpit. Parang hindi ka na rin, parang hindi mo na rin gugustuhin yung labas ng labas. Kasi ako, hindi ko alam kung anong feeling ng iba na the more na hinihigpitan ka ng employer, the more na kumakawala ka. The more na, halimbawa, hinihigpitan ka na huwag laging lumabas, ganyan. The more na gusto mong lalabas. Pero pagka yung amo na,
Maluwag sila. Pag namalengke ako, hindi ako inuurasan. Unlike sa iba noon, pag namamalengke ako, lumagpas lang ako sa 1 hour. Why you're late? Why you stay long in the market? Blah, 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 blah. Tapos dito naman, kahit umalis ako ng 9 o'clock, darating ako ng 11. Oh, wala silang sinasabi na, ay, yan lang pinili mo, bakit tanghali ka na dumating? Yan, blah, blah, blah. Hindi, wala akong narinig na ganun talaga. Oo, kaya pag namamalengke ako, kahit konti lang yung pinamimili ko, kahit pakembot-kembot ako doon sa palengke, naglalakad, okay lang, wala akong niisip na, baka magalit ang amo ko. Bilisan ko. Sa dati kong amo, halos manakbo ka na. Pero dito naman, pakembot-kembot ka lang, habang namamalengke, pa-relax-relax. Kaya, yun, habang hawak mo yung listahan, ganyan-ganyan. Naglilista ako kasi, makakalimutin ako. Ang layo ng palengke, malay mo, may nakalimutan ka. Buti kung may kapitbahay ka, kompleto lagi yung mga rikarikado nila. Makalimutan mo lang yung sibuyas. Naku, ang hirap nun, no? Oo, kaya dito, dahil malayo ang palengke, hindi ka po pwedeng, pagkaulyanin ka. Pag ulyanin ka, makalimutan mo lang, halimbawa, ang makalimutan mo asin. Buti kung yung kapitbahay mo rito laging available para sa'yo na pag tinawagan, wala akong asin, ganyan. Paano kung wala? Sorry. Pero nangyari na rin sa akin yan. Magsusup ako, magluluto ako ng soup. Yung pala, walang carrot. Hindi ako nakabili ng carrots, hindi ko na ilista. Ayan, tawag ako sa kapitbahay ko. Sabi ko, Day, baka meron kang carrots dyan. Pairam nga muna, ganyan. Sige, ganyan, puntahan mo na. Ganun kami. Minsan sila rin, Day, may itlog ka ba dyan? Kasi akala ko may itlog pa kami. Yung pala, wala na, ubos na, ganyan. Meron, ganyan. Sige, pumunta ka rito. Kaya ako na maghatid kung hindi siya available bumaba. Ganun kami rito. Paano kung wala siyang available na itlog? Kailangan naman yung itlog ng amo niya ang kukunin niya. Kaya, paano kung hindi mo siya matawagan, busy-busy siya? Diba? Kaya minsan nagtataka yung amo ko, wala kaming spring onion. Ma'am, sabi ko, walang spring onion, hindi kayo bumili, hindi ako nakabili, ganyan. Ay, paano yan, ganyan, mag-i-steam pa naman ang... Mamaya, may spring onion na yung niluto kong steam na isda. Sabi niya, saan ka kumuha ng spring onion? Sabi ko sa kapitbahay. Natatawa siya. Diba? Hindi siya nagalit na, ay, kinalimutan mo kasi. Sabi, ganyan, next time, ganyan, huwag mong kalimutan, ganyan. May mga employer na gano'n. Mahilig magsalita ng next time, ganyan, blah, blah, blah. Dito sa employer ko, wala lang ganyan. Diba may peace of mind? Pagka hindi ka talaga as in pressure sa trabaho. Kaya, dito sa employer ko talagang ganun. Napakasimple nila. Kahit nga sa mukha, hindi siya yung kagaya ng dati ko employer na, ganyan. Dati sa employer ko noon, na palibhasa, siya, sabi niya, hoy, kasi nasanay siya sa akin na naka-lipstick. Dumating na ako dun, naka-eyeliner, ganyan. Kasi sakit ko na yun, naka-lipstick tsaka eyeliner doon sa amo na yun. Minsan, pagka busy-busy ako, hindi ako nakaka-lipstick pag gising niya ng umaga. Sabi, oy, may sakit ka? Sabi ko, bakit ma'am? Namumutla ka. Pagtingin ko sa salamin, ay, kaya pala ako namumutla, wala akong lipstick. Diba? Kaya tapos eyeliner yun. Pag naglagay na ako ng eyeliner tsaka lipstick, okay na siya. Okay na rin ako. Masaya na ako. Diba? Pero dito, pagtuntong ko dito sa employer na to kasi, nakita ko yung babae, simple lang siya. Wala siyang kolorete, wala siyang Tapos, ilang taon na akong nagtrabaho dito, hindi ko pa siya nakitang nakasando sa loob ng bahay, puro t-shirt. Pero nagsushort siya. Ako, baliktad naman kami. Gusto kong magsando, kaso mo, siyempre, amo mo hindi nagsasando, tapos ikaw, nakatulong magsasando, di ba? Tapos siya nagsushort. Pero hindi siya nagsasando. Ako naman hindi nagsushort. Pero gusto kong magsando kasi mainit minsan. Ngayon, winter, kaya, ganito.
O, diba? Yun. Yun ang mga mamimiss ko dito sa bahay na to. O, yan. Napakwento na tayo. Matagal na. At yun lang ang ikukwento ko at pinakita ko sa inyo. Sana nag-enjoy din kayo. At maraming salamat. Sinamahan niyo ako sa pagtutur dito sa loob ng bahay. At itong video ko na to ay magsisilbing alaala. Magsisilbing souvenir. Pag umuwi na ako few months later, at least meron akong video ganito. At pag namimiss ko itong bahay na to, yun lang panonoorin ko para na rin akong nandito. Diba? Pero I'm sure naman na kahit uuwi ako sa Pilipinas, I'm pretty sure na magkakaroon pa rin kami ng communication ng employer ko na to. Kasi syempre sa Pilipinas may internet naman at alam naman nila yung account ko, alam nila yung WhatsApp account ko. At alam naman nila yung number ko doon sa Pilipinas, kung sakali. Alam ko naman yung number nila dito. Kaya, I'm pretty sure na magkakaroon pa rin kami ng contact sa isa't isa. At lalo na, napamahal na sila sa akin. At ako naman, sa kanila. Kasi nga, yun, pag nalulungkot ako, nalulungkot din ang employer ko. Pag in pain ako, naawa sa akin ang amo ko. Kinukumusta ako lagi, kahit nasa ibang bansa sila. Lagi akong minomonitor. How are you now? How you feel? I hope everything is fine. Ganun siya. Minsan pag nakikita kami, anong masakit sa'yo, ganyan. Tapos yun, sinasabihan, kinocomfort niya ako. Kaya talaga, she's really, really kind. Na meron siyang, kind-hearted. Golden heart. Good, talaga, golden. O, yun lang. Thank you! Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Once I throw on this crowd, she go wow wow. What you gonna say? You act like you gon' leave.